December 30, Real Talk 101, episode 35. Dalawang araw na lang. Please do follow, like, and share po. Ito yung YouTube channel ko, at saka yung Facebook ko, at saka itong TikTok ko na rin po. Pakisuportahan nyo na lang po. Lalong-lalo na doon sa mga taong kailangan magpagamot bago ang first Friday ng 2024. Doon sa mga taong matindi ang dinadanas sa buhay. Dahil kapag ganyan, matagal nang nangyayari, ibig sabihin, kung hindi yan karma, posible, sumpa, barang at kulang yan. Okay? So, kuha tayo dito ng isa and we'll see kung ano yung ibibigay niya sa ating reminder. Oh, this is it. Playfulness, that is the coyote. Ay, Diyos mio. Okay, alam naman natin yung coyote. Oh, this is a reminder to not take things too seriously and bring more balance between wisdom and playfulness. You might need to lighten up about a matter that has been on your mind for a while. And then, ito ay pinakamaganda, di ba? Kasi, kalimitan sa atin, kapag nasaktan ka, kapag nagkaroon ka ng problema, kapag marami kang gustong gawin tapos hindi mo magawa, marami kang gustong sabihin, hindi mo rin masasabi, no? Real talk. Nagkakaroon ka ng pag-overthink, minsan apektado buong katawan mo na matamlay ka, hindi ka nagkakaroon ng ganang kumain, no? Ito, pinapaalalahanan kayo ni Universe sa araw na to, Sabado, na huwag masyadong seryosohin kung ano man yung mga iniisip mong problema sa buhay or suliranin mo sa buhay. Real talk. Kasi kahit papaano, kailangan mo rin itong balansehin. Halimbawa, kung nagkaroon ka ng problema sa pag-ibig, no, na hindi mo kayang ipaglaban, minsan hindi mo kayang iparamdam, hindi mo kayang sabihin, hindi mo kayang aminin. Minsan nag-overthink ikaw, 'di ba? Parang pinipilit mo na magmukha kang masaya sa mata ng ibang tao, pero alam mo sa sarili mo na hindi ka na masaya. Doon ka nawawalan ng wisdom, doon ka nawawalan ng balanse sa buhay mo. Na hindi mo na alam na yung ginagawa mo pala ay hindi na dahil sa pagmamahal. Real talk. Ginagawa mo na lang dahil obligasyon mo. Dahil nagtsatsaga ka at dahil naaawa ka na lang. And that's one of the main reason na kaya tayo magkaroon ng real talk. Okay? So, ngayon sa buhay natin, kung ikaw yung tipo ng tao na may kinikimkim kang galit, may kinikimkim kang tampo, or may kinikimkim kang nararamdaman mo para sa ibang tao. Halimbawa, may asawa ka, no? Hindi na kayo masaya pa, ulit-ulit na lang yung problema ninyo. At nagkaroon ka ng pagkakataon magmahal ng iba. Real talk, mangyayari sa lahat-lahat yan. And then, doon sa panandalian, minsan yung iba mas matagal pa, di ba? Doon sa panahon na nagkaroon ka ng ibang mahal, doon mo nakita, doon mo nalaman na magkaiba yung asawa mo sa taong karelasyon mo. Dahil minsan, unreal talk, may mga tao na hindi ka sanay doon sa relasyon mo bilang mag-asawa, hindi ka sanay sa lahat-lahat. No? Kasi mayroong mga kakulangan doon. And then, real talk, pagdating mo dito sa karelasyon mong bago, naramdaman mo na parang andun yung respeto sa'yo, sinusuportahan ka sa lahat ng bagay na gusto mo, inaalagaan ka. Kung ano yung wala doon sa kabila, yun yung nangyayari dito sa'yo. Hindi man alam nung bago mong karelasyon na hindi mo yan naranasan noon, kusa niyang ginagawa. So, ibig sabihin, ikaw mismo, overwhelmed ka na
nagtataka ka, na naging masaya ka, na nagkakaroon ka ng mixed emotion, real talk, na hindi mo inaasahan na deserve mo ang ganyang atensyon, ang ganyang uri ng pagmamahal. Kasi may mga tao na hindi sila sanay na inaalagaan sila, pinagsisilbihan sila, hindi sila sanay na yung mga bagay-bagay na bago sa kanila. So siguro, may mga tipo ng tao na ganito na sa sobrang overwhelmed ng buhay niya o sa sobrang saya niya, no? Nagkakaroon na siya ng takot na baka dumating ang panahon, mahulog ng sobra ang kalooban niya sa taong ito. At ang kinakatakot niya, kung dumating ang panahon na itong taong ito ay iiwanan siya dahil alam naman ng taong ito na may asawa siya. So, yung ginawa niya, real talk, para hindi na niya maranasan kung paano siya iwanan ng isang tao na binigay ang lahat sa kanya. Iniwan niya ito, tinalikuran niya, bumalik siya sa asawa niya. And then by the time na bumalik siya sa asawa niya, hindi naman lang gulo itong tao yung iniwan niya. Yung asawa niya, hindi nagbago. And then patagal ng patagal, real talk, dun mo nagigain yung wisdom and balance at saka freedom mo na ito na yung dulo. Ito na yung nangyayari sa buhay ko. Sinubukan ko na iwasan ang temptasyon, sinubukan ko na layuan yung tao kahit wala namang ginawang masama, kundi mahalin ako, pagsilbihan ako, respetuhin ako, at suportahan ako sa lahat-lahat ng ginagawa ko at pinapangarap kong magkaroon o meron sa buhay ko. Sa likod ng lahat-lahat ng kabutihang ipinakita niya sa'yo, tinalikuran mo dahil natatakot ka na dumating ang panahon na itong taong ito, iiwanan ka. At baka hindi mo kakayanin, di ba? So, real talk, may nang ganung mga nangyayari. So, nung dumating ka doon balik sa asawa mo, para kang sinuntok ng buwan, no? Kung gaano katagal kayo nagkahiwalay ng taong ito, ganon din katagal ang kalbaryo ninyo. At palihim kang umiiyak sa madaling araw, palihim kang nalulungkot sa sarili mo. Hindi mo masabi-sabi sa ibang tao. Pwede mo sabihin sa iilan. Pero sa sarili mo, ando doon na yun, naglalaro na sa isipan mo 'di ba? Kung paano mo babalansihin ang buhay mo. Kasi hindi po pwede na mamuhay ka dahil sa obligasyon mo na lang, sa awa mo na lang, at sa tiyaga. Dahil ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, real talk, na gusto mo ring maging masaya. Gusto mo rin ulit siyang makita, mayakap, no, makausap. Kasi may mga taong ganun na kahit sa simpleng bagay, masaya kayo. Kahit nga minsan wala na kayong makain, wala kayong pera, masaya pa rin kayo. That's the real talk. At yan yung magic ni universe kapag yung taong nakita mo, nakasalamuha mo, ay taong nakatadhana talaga para sa'yo. Dun mo mararamdaman na kakaiba siya. Na kahit ibaling mo sa ibang tao ang atensyon mo, hindi ka makakatagpo ng katulad niya. And that's the real talk right there. Kung ikaw yung tao na nanonood ngayon sa videos ko, na alam mo naman kung sino yung soulmate mo, sino yung twin flame mo, sino yung nakatadhana para sa'yo. Habang may panahon pa, habang may pagkakataon ka pa, balikan mo yung taong totoong mahal mo, yung taong talagang namimiss mo, no? Yung taong nagpapasaya sa'yo, at yung taong bubuo at bumubuo sa pagkatao mo noon. Sabihin, mag-explain ka lang doon sa asawa mo, no? Idaan mo sa legal na pag-uusap para walang trouble kung sakaling bumalik ka sa talagang gusto mong makasama habang buhay. Happy New Year!